Ito po, naririto po si Dr. Christine Marie Briones sa Kabilangan. Bati mo muna kayo, Mama. Welcome to Unang Sigaw, Doktora. Ay, thank you po. Binabati ko po lahat ng ating listeners. Happy New Year po at maulang Maulan no? Opo. Oh. Maulang pong morning sa ating lahat. Oo nga, kagabi, nagulan ba sa inyo? Ang lakas ng ulan sa amin Opo. Oo no. Teka muna, bago tayo pumunta doon sa main topic natin, ito may bahagi pa rin ng pag-iingat sa kalusugan. Ma'am, ano po yung mga pwedeng matamong sakit ng ating mga kababayan sa mga panahon ng taglamig? Taglamig ngayon, pagkatapos ay uulan pa, panaka-naka. Pagka hindi nag-ingat itong ating mga kababayan, ano ang pwedeng makuha nilang sakit dito sa pagbabago ng panahon na ito? Since nga po maulan, so usong-uso po ngayon yung mga ubo, sipon, lagnat, no, yung mga influenza-like illnesses. So, meron, di ba? Meron. Opo. So, madami pong nagkakasakit po ngayong... Super flu ang tawag nila. Yes po. Kaya ingat. Pero Ingat pagka po meron tayo. na, anong gagawin? Pag mga ganyan po, usually supportive management, no? Pwede po tayong magpabakuna ng flu vaccine. Tapos po, syempre po, pag may lagnat, pwede po tayong uminom ng mga nararapat na gamot para sa ubo, sipon at lagnat. No? Flu vaccine. Paano kung nung nagpabakuna ka na dati? Hindi na, no? Usually po, ang flu vaccine po kasi is yearly, no? All Okay. throughout year. Para Tapos, palang para palang accident insurance, renewable term. yes po, every year po siya. Every year siya. Akala ko pag nagpabakuna ka ng ganon, hindi na. So, ibig sabihin ng effectivity at efficacy ng nabanggit na bakuna is only for 1 year. Yes po. Kaya every year po, kailangan po nating magpa-flu vaccine. Meron bang bakuna dyan sa NW? Yes po, meron naman po flu vaccine. Magpapabakuna kami dyan sa NW. Yung NW, mga kaibigan, napakaganda ng kanilang serbisyo. Dekalidad ang kanilang mga kagamitan dyan at napakagaling ng kanilang mga empleyado, yung mga mga medtech natin, siyempre yung ating pong mga doktor. Kaagad-agad pagka ikaw nagpaano dyan, merong doktor na aantabay, di ba, doktor? Yes po. Opo. Available po yung mga doctors po natin sa NW. Si Dr. Christine Marie Briones, sila po ay resident doctor ng NW, ganon din ng TMC, Tarlac Medical Center. Kina Dr. Dick Benin, magandang umaga. Ganon din sa Victoria, meron din kayong clinic Yes dyan. po, Doc. Yes po, sir. Pero ano po yung specialty nyo, ma'am? Ako po ay isang OB-GYN, no? More on mga buntis po, yung mga gusto pong mabuntis at saka po yung mga may gyne problems po, no? Yung mga may bukol sa matres, sa ovaryo. Yun po yung mga specialization ko po. Pero meron bang paraan para maiwasan yan? Yung pong sa... Yan, yung sinasabi nyo, yung mga problema sa mga babae, siguro sa prenatal muna tayo, saka postnatal. Yung po, ano po yung mga prenatal ang tawag to, mga pwedeng makapinsala dito po sa mag-ina? So, yung prenatal check-up po kasi, ito po yung regular na pagbisita ng buntis sa kanyang OB-GYN para po ma-check po siya yung kalusugan po niya as well as the baby. Kailan yon? Doon sa first month pa lang o pagka malaki na yung tiyan? Usually po, nagpapa-check up na po ang isang babae kapag once na nag-positive po siya sa pregnancy Ayun, test. na-conceive na. Opo. Ayun. So, para magabayan kayo ng doktor, 'di ba, mga kaibigan? Kasi nga dapat eksperto talaga yung ating at saka yung ating pag-iingat dapat nakabase sa science, 'di ba? Yes po. Ano ba yung pagka pinabayaan mo naman, ano yung kadalasang mangyayari naman? Yung posible na wag naman sana. Anong posibleng kahihinatnan ng mga parang hindi alintana yung kanilang kalusugan? May epekto ba ito sa kanilang mga dinadalang tao, ma'am? Opo. Sa pagpa-prenatal check-up po, usually po kasi ang ginagawa po natin, syempre complete history, tsaka complete physical examination. So, sa una pa lang po, makikita na po natin yung mga may komplikasyon. Sa vital signs pa lang, makikita na natin kung sino yung mataas yung presyon o kaya may history ng diabetes. Tapos po sa baby, sa physical examination pa lang, maririnig natin yung heartbeat, kung mababa po ba yung heartbeat ng baby.
Tapos sa prenatal examination din po, nagre-request po tayo ng ultrasound para ma-check po yung well-being ni baby. Tapos after po nun, may mga laboratory din po tayong pinapatest para ma-check. Una yung CBC para ma-check kung may anim na si mami o kaya po yung urinalysis para ma-check po kung may infection sa ihe, UTI. Tapos pati po yung mga STD workup, HEPA, syphilis, tsaka HIV po. Tapos sa prenatal check-up din po, nagbibigay na rin po tayo ng mga karapatang na vitamina tsaka supplement sa pagbubuntis tsaka rin po gatas. So mahalagang ingatan yung nanay. Yes po. Mahalagang ingatan yung nanay na dapat maging matatag pagka may mga comorbidities like for example is diabetes, Hypertension, di ba? yes po. Hypertension, dapat yun ay minamanage. Yes po, dapat po minomonitor po talaga lalo po pagbuntis dahil hindi lang po kalusugan ni mami, pati rin po kalusugan ni baby yung chinecheck kapag prenatal check-up. Especially pagka ganyan, may sakit po kayo. Ano po, kasi hindi lahat ng gamot ay pwede sa inyo. Kahit nasabihin pa na nung hindi kayo nabuntis, ganito yung ginagamit nyo. Pero pagka buntis na kayo, iba na. Siyempre, kasi baka may maapektuhan na Yes yung bata, di ba? Yes po. So, kino-consider din po natin siya kapag may mga maintenance po before si mother. May mga iba siyang sakit before, tapos nagbuntis po siya. Siyempre, very crucial po yun, lalo lahat ng mga iniinom niya, chinecheck po natin kung makaka-apekto po sa kalagayan po ni baby. Kailangan may compatibility dun Yes sa po. fetus na dinadala po niya. Opo. Oo. Kaya huwag kayong manangan doon po sa dati. Iba yung sitwasyon po ninyo pagka kayo ay buntis na. Opo. 'Di ba? Lagi po kayong magpakonsulta, lagi po kayong pumunta kina doktora, para maalagaan itong kalusugan po ninyo sapagkat every time na inaalagaan po ninyo yung inyong pong kalusugan, inihahanda rin po natin ang matatag na kalusugan ng batang dinadala po ninyo. Di ba? Yan ang pangarap naman natin, maging malusog, malakas yung ating mga anak, di ba? Kaligayahan ng mga magulang yun eh. Tama po. Lalo na pagka nakikita mo pagka nagpa-ultrasound na, di ba? Kikita mo, maririnig mo yung heartbeat ng bata at saka yung gender, malalaman mo na. And good thing ay meron tayong mataas na uri ng ultrasound dito sa NW. Di ba, ma'am? Yes po. Pag nagpa-prenatal check-up, mare-requestan po kayo ng tamang ultrasound base na rin po sa edad ng pinagbubuntis. No? Tapos available naman po siya sa ating mga laboratory like NW. Ayun. Yung pagbubuntis is 9 months, ma. Yes Pero po. may mga pinapanganak na 7 months. Is that a normal? Yung pong mga preterm na pinapanganak po na kulang sa buwan, syempre po hindi po natin, iniiwasan po natin yun as much as possible, no? Kasi pagka pinanganak po ng kulang sa buwan yung baby, ibig sabihin po hindi po enough yung nilagi po niya sa loob. So hindi pa ganun ka-develop yung mga organs niya. Kailan nangyayari yon? Bakit may 7? Iba-iba po yung reason. Nagle-labor na yon yung 7? Nagle-labor na? Meron pong mga nagle-labor po na Kagad, no? po na kulang sa buwan. Iba-iba po yung dahilan. Minsan, dahil po sa stress o kaya dahil na rin po sa mga Okay. comorbids. Sa mga Kaya po outside factor. Yes po, kaya po nagle-labor sila ng mas maaga. Oo, ayun, stress o kaya galit, ganyan, no? Nag-iiba yung mood, di ba? Opo. O kaya importante na alagaan kasi hindi raw dapat siyam talaga. Dapat Itinakda ng Diyos yan eh. Yes po, Siyam. Pero ano po yung totoo ba yung yung paniniwala na pagka 7 ay normal naman na yung bata. Pero pagka 8 mo raw nilabas, medyo hindi raw maganda. Tama ba yon? Totoo ba yon? Hindi ko po masyadong alam dun sa pamahiin na yon, pero most namin po sa medical field, Sa medical. mas maganda po kung tama po sa buwan yung pinanganak po yung baby kasi para mas maayos po yung development nga po ng mga organs, no? Para complete po. Kasi mas may hirapan po pag pinanganak po ng less than term. Incubate pa. Nandun pa sa Opo. di ba? Ang Yes tawag po. doon? Sa Incubator po. incubator. Siyempre po Incubate added pa. stress din po sa parents na hindi po nila makakasama yung baby nila Ah, paglabas. gastos. Opo, gastos din Laki po. ng gastos doon. So, para maiwasan yon, mga kaibigan, tandaan po ninyo, ang ideal at saka yung tama is 9 months, di ba? Yung pong 7 months, ay may mga outside factors na nangyayari kaya nagtitrigger yung pag-labor ng mga nanay. Kaya upang sa ngayon ay makapunta po tayo doon sa normal,
lagi kayong magpakonsulta sa doktor. Ano ba 'yon? Every month or every week dapat pumunta sa kanilang mga manggagamot? So, ang tamang bilang po ng prenatal checkup, so from the time na nag-positive po ng pregnancy test, then up to 7 months or 28 weeks, dapat every month po yung Every checkup. month. So, Tapos regular yan. after 28 weeks hanggang 36 weeks, every 2 weeks. Kasi may mga Tapos, records kayo, binabantayan nyo sila. Yes po. Then Diba? kapag 36 weeks up to term, every week na po yun. Pero mas madalas po kayong dapat bumisita sa doktor kapag po may mga complications like may pagdudugo po o kaya sumasakit po yung puson or kung may comorbidities like hypertension or diabetes. Ayun. Doon naman sa panganganak, ma'am, bakit merong nangyayari na, is it by choice ba yon yung CS or labor? Yung pong sa mode of delivery naman po, hindi naman po natin agad masasabi kung magno-normal or magsi-CS unless mag-labor na po siya. No? Kailan nangyayari yung hindi siya pwedeng mag-labor? Meron po tayong mga cases wherein hindi po natin hinahayaan mag-labor po talaga yung isang babae. Like meron po siyang comorbidities like Yun, sobrang may stress severe siya. po siyang heart problem na hindi po siya pwedeng mag-labor. Pero inahayaan naman po natin, meron naman din po tayong tinatawag na painless delivery. No? Nagbibigay po ng anesthesia para just in case. CS na yon. Hindi po. Bubuksan yun? Painless delivery then pwede I-induce, pa rin pong i-induce niya. Opo, I-induce pwede niya yung pa rin katawan. pong mag-normal. Pero yung pong mga cases na CS po talaga, kunwari, suwi po yung bata. O Yung kaya totoo yan? Yung nauna yung paa? Opo, yes po. Ganun. Talagang isi-CS yun. May mga cases po na yun nga po, sini-CS, yung mga suwi yung baby, o kaya po nag-eclampsia, yung nag-seizure po si mother. Siyempre, kailangan na po talagang ilabas si baby, o kaya sobra po yung pagdudugo, yung placenta previa. Paano yung maliit daw yung pelvis? Hindi naman. Malalaman po kasi kung maliit yung pelvis na kapag nag-labor na po yung mother na hindi po talaga lumalabas yung baby. Doon may indikasyon na po para mas. Di ba may mga natural na oxytocin yung babae? Yes diba? po, for induction po na i-induce po yung pagli-labor, magbibigay po tayo ng mga gamot like oxytocin. Oxytocin. Pero may mga meron tayong natural, di ba? Yung mga babae, wala, Meron po. kami wala. Yung mga babae meron silang Meron po. pero nangyayari lang yun pagka buntis yung babae. Yes po. Absent yan pagka wala, di ba? Pagka kulang, i-induce nila. Opo. Meron pa ba't alam ko yan. Siyempre, tinawagan kasi ako ni attorney kahapon. Teka, baka mangula po ako kay doktora. Kailangan na ano-ano ba itong mga dapat kong pag-aralan dito. So, pinaghandaan natin yan. Di ba? Ayan po, mga kaibigan. Nangyayari daw yung CS, unang-una pagka hypertensive yung nanay, hindi siya pwedeng mag-labor, binabantayan yung puso. Nanonood pa naman ako ng mga series na ganyan. Halos lahat pinapanood ko sa Korean, yung Korean. Tapos yung The Good Doctor, di ba? Pagkatapos yung ER, napakatagal ng ER na yun. Nakikita mo kung ano yung sitwasyon sa klinika. Diba? At saka sa mga pagamutan. At saka yung pong mga medical term kumisan nakalimutan ko na nga lang pero mahirap bigkasin. Diba? Taging mga manggagamot lamang itong nakakaalam yan. Punta na tayo dito po sa postnatal. Ano ba ang ibig sabihin ng postnatal na doktora? So, postnatal po yung after na pong mga anak ng isang buntis, no? Usually po, ang unang postnatal check-up after mga anak, 24 hours to 72 hours. Siyempre, i-check po kung okay po yung vital signs, kung mataas pa rin po ba yung BP, yung mga laboratory po, may tinest din po. Kung madami pong blood loss during delivery, ma-check kung may anemia po after. Then, chine-check din po yung uterine size, kung lumiit na rin po yung mattress after pong mga anak. Tapos, chine-check din. Automatic ba dapat lumiit? Yes po, dapat po lumiit po yung, hindi naman po automatic na agad-agad liliit. May timeline po na liliit po talaga ng mattress. Unti-unti. Gradual yes siya. po. Tapos kung CS naman po yung mommy, check din po kung okay po yung pag-heal ng sugat. Yung sugat. Yes po. Kailangan talaga lagi nagpapa-check up yan. Yes po. At saka pagka na-CS naman, mananatili mo na sa ospital, Yes diba? po. I-check din po siya araw-araw until ma-discharge. Then after discharge, usually after 1 week, chine-check po ulit yung buntis, no? Yung bagong panganak, I mean. No? Chine-check po ulit yung sugat, yung vital signs sa clinic. No? Then after that, usually 6 weeks postpartum or after manganak, i-check po ulit, no? For
well-being po nung ni mother, kung okay po yung pag-heal ng sugat. At saka syempre po si baby, kung okay yung feeding niya, yung pag-breastfeeding. Tapos kung naninilaw po ba siya, kung may jaundice. Ayun po. Tapos para mabigyan din po sila ng mga tamang gamot. Ayun, punta na tayo dito sa mga ano naman sa baby care naman, 'di ba? Ano yung tamang pangangalaga sa mga mga infant, ma'am? Against sa natural na ay ibig sabihin hindi natural sa pamahiin. Mag-base tayo sa science ngayon. Ano ba dapat gawin sa mga mga baby na kapapanganak lamang? Paano natin aalagaan? Siyempre po yung in terms naman po sa baby, mas maganda rin pong ipa-check sa pedya po natin, no, para maturuan sila nung tamang pedya naman 'yon. Yes po, Pedya pag-care, para pag tama po ring paglinis nung umbilical cord, yung sa cord care po, at saka po yung mga iba pa pong ginagawa, yung pagpapaaraw po ni baby para mabigyan din po Kailangan sila ng yun, tamang kailangan yun. Yung vitamins. pagpapaaraw. Opo. Ayun yun. Ano po, so importante yan mga nanay, lalong-lalo yung mga nanganganay, yung mga bago pa lang mga ma'am. Ano po, kailangan lagi kayong nakikinig sa ganitong mga palatuntunan para po sa magabayan po tayo. Napaka-importante na maalagaan natin ng tama itong ating po mga anak para po sa gayon ay manatili po silang malakas at matupad natin ang mga pangarap po natin para po sa ating po mga anak. Ano po, kaya lagi po kayong makipag-ugnayan kina Dr. Christine Marie Briones Kabilangan para po sa lalo pong ikalalakas ng ating pong mga nanay at yung pong mga pangarap nila na magkaroon ng malusog at malakas na pangangatawan ng kanilang mga anak ay matamo. Eto, hindi ako babae, Dr. Christine. Ano ba ang pakiramdam ng ang isang buntis? Masaya ba siya? Dahil meron siyang baby dito sa niya, o madalas daw mainit ang ulo ng mga yun Opo. So yung pong syempre sa pagbubuntis po, it's a blessing. So syempre masaya po yung mother. So hindi na tsaka sa pagbubuntis din po, hindi rin naman natin maiiwasan yung mga added na nararamdaman, yung sukal po ng sukal lalo sa first trimester. So syempre added rin po yun, stress. So yung mga asawa kailangan po ng added pasensya. Dapat dagdagan din nila. Yes po. Dapat rin sila. Siyempre, hindi naman di ba, lagi at saka mainit yung katawan, lagi ka maalinsangan. At pagkatapos siyempre, hindi lang naman ikaw ang dapat kumain. Pinakakain mo rin yung sa pamamagitan ng mga nutrients na kino-consume ng ating pong mga anak, di ba? Tama po. At saka lahat ng babae, mga kaibigan, yan ang pangarap, yung maging nanay. Sa Biblia nga, 'di ba? Sa Biblia, maraming mga nanay na hindi pinagpalang magkaroon ng anak, 'di ba? Pero nung makikita mo yung kwento sa Biblia, nanalangin sila sa Panginoong Diyos, bakit binigyan mo, bakit ako hindi? 'Di ba? Ganun ka-importante, ganun ka-importante sa mga babae yung magkaroon sila ng pamilya, magkaroon ng mga anak, 'di ba? Opo. Kayo ma'am na rin kayo, ma'am. We're trying. We're trying na. Bago pa lang. Bata pa si Dr. Christine Pero kaligayahan yan. Kaya pala sabi ko doon kay Christian anong sabi nung maligaya ba yung magiging tatay? Tatay pa lang yan napakaligaya pala yung magkaroon ako ng anak. Kaya pala every time na makikita ako ng tatay ko, maligaya siya. Ganun ba? Naiinis yata sa'yo. Eto mga kaibigan, importante na diyan nagsisimula yung pagbuo ng pamilya. Di ba? Ang pamilya ay napaka-importanting sangkap ng ating lipunan. Para po sa gayon ay maging maunlad ang pamilya, umpisahan po natin sa pagpapaunlad ng ating kalusugan. Kahit sa atin, di ba? Kahit sa atin, napakahalaga ng kalusugan. Kaya bungad ko po kay Dr. Christine kanina kasi nagbabago rin ang panahon, di ba? Hindi kaagad makapag-a-adapt yung katawan natin sa mga biglaan. Yes. Maaaring tamaan din po tayo ng mga sakit. Kaya naman, iba yung ingat. Laging magpa-check up din. At yung pong, dapat ng mga mabalik tayo doon sa una, ma'am. Ano dapat ang dapat iniingat ang mga gamot ng mga kababayan po natin na dapat ay laging nandyan every time nakakailanganin mo? Yung OTC lang.
Yung pong sa Sa ubo. kahit Doon sa hindi. ano. Okay po. So yung dahil nga po maulan yung panahon, mas maigi po syempre pangalagaan po yung kalusugan. Pero mas maganda rin po na meron po tayong mga naka-standby po na gamot tulad po ng paracetamol para sa lagnat, para po naman sa mga sipon, pwede naman po tayong mag-cetirizine. Para po sa mga ubo, pwede po tayong uminom ng mga para mailabas po yung plema, no? Tsaka maganda po na kumain po tayo ng tama, ng masustansya at uminom po ng maraming tubig para maiwasan po natin yung sakit. Si Ma'am Kimberly Ann Lanusa, attorney, nakikinig. Magandang umaga, tinatanong kung nandito ka na. Eto nga, ni-interview ko na si Doktoran. Attorney, dapat pati ikaw para yung legal matters naman ay pinag-uusapan. Dapat hindi magandang pagsamahin, kailangan separate kasi napakarami ko ring itatanong sa mga legal na especially yung kailangan natin ngayon is medical and legal, di ba? Yung karapatan ng ating po mga mamamayan, ano ba 'yon? So ipinapangako po namin sa inyo dito sa pagpasok ng bagong taon ay lalo pa naming pag-iigtingin itong aming pagpoprograma para po pakinabangan ng lahat ng ating mga kababayan. Aside from those, Doktora, ano pa yung dapat malaman ng ating mga kababayan para po sa kanilang kalusugan naman? So yun nga po, ini-stress ko po yung pagpapa-prenatal check-up para sa mga buntis. Mabibigyan po sila ng tamang gamot. Unang-una pong importante pong inumin ng mga buntis is po yung folic acid to prevent po ng mga neural tube defect. Yung mga Supplement po yun? supplement po siya, folic acid. No? Para po maiwasan yung mga neural tube defect, yung hindi po maayos ng pag-fuse ng spinal cord o kaya po yung mga anencephaly, yung pinapanganak po na walang bungo yung baby. No? Tapos, yun nga po pati po yung mga prenatal na vitamins, calcium, pati po yung pag-inom ng gatas ni mami, no? For brain development po ni baby. Ayun. O saan naman matatagpuan si Dr. Christine? Yung daily from Monday to Friday, anong oras, saan unang makikita si Dr. Christine? You can visit me at my clinic po. Dito po sa Tarlac City, meron po akong clinic sa NW Tarlac Medical Diagnostic every Monday, Wednesday, Friday from 8 a.m. to 12 noon. Then meron din po akong clinic sa Victoria ng Monday to Friday at 8 a.m. to 1 p.m. to 5 p.m. Then, whole day po at every Saturdays. Ayun, maraming salamat, Doctor. Doc, huling pananalita, pagbati po natin, pwede po natin bati yung mga pamilya po natin, yung mga staff po natin, mga kababayan natin, Doktora. So, binabati ko po lahat ng mga nakikinig, ng mga nanonood po sa atin ngayon. Happy New Year. Binabati ko po yung pamilya ko po, yung asawa ko po nandito po ngayon. Then, Doktor din si Sir? Doktor din? Medrep po siya. Medrep. Medrep din ako dati. Katay drug po siya. Katay. Ayun po. So, binabati ko po kayo lahat. Katay Then, is Japanese. Diba? Parang yung isa yung ano pa ba yung Japanese? Mamaya, maalala ko. Sige. Apo. Then, you can visit me anytime naman po sa baka nasabi kong clinic at yun nga po, paulit-ulit ko pong paalala na magpa-check up po tayo kapag once nalalaman po nating buntis, mas maganda pong magtungo po agad sa ating mga OBGYN, no? Para mas maalagaan po natin yung kalusugan po natin as well as na kalusugan po ni baby. Okay, maraming salamat kay Dr. Christine Marie Briones sa Kabilangan para po sa napaka-importanting pag-uusap na naganap po ngayon dito po sa Unang Sigaw na may kinalaman po sa pangangalaga ng ating kalusugan, particularly dito po sa panig ng ating po mga kababaihan sa pag-iingat ng kanilang mga katawan. Kay Kuya Rani Espinosa, good morning po ka-Welmer. Shoutout din po kay Kuya Rison Espinosa. Sabi ni Kuya Rani, Diosdado Kabenta Kagawad sa Sapang Maragul. Baya pa abak po ka-Welmer. Happy New Year po, sabi ni Kuya Diosdado Kabenta. Kay Ate Patricia Lenor Estrada, yung aking prinsesa, magandang umaga. At kay Mama Mayang Torres, dyan po sa Barangay Mangga at Lawi, Kapas Tarlac. Good morning po sa inyo. Ganun din kay Kuya Tony. Kay Karay Sebastian, Happy New Year po ka-Welmer. At kay Sir, God bless us all po. Mabuhay po tayong lahat. Okay, maraming salamat po sa ngalan po ni Sir Eli Bulanadi, kay Kuya Patrick Mer Anthony Estrada, kay Ate Bea Bastos,
At sa buong pwersa ng unang sigaw sa magandang umaga sa 91.1 FM Galaxy Radio, lalong-lalo na sa magiting na pinuno, si Pinunong Jimmy Abong Tan. Ako po si Welmer Miranda Estrada para sa edisyong ito ng programang Unang Sigaw sa Magandang Umaga. Happy New Year pa rin po mga kaibigan. Ingat po kayong palagi at maraming salamat.